scenes. Siyempre, hindi naman lahat ng tao, ipopost nila yung journey nila or yung struggle nila. Usually, ang ipopost lang nila is yung mga wins nila or yung mga achievements. And that's okay. Pinagpaguran nila yun eh. Even kahit i-post pa nila yung mga bagay na nabibili nila or yung mga bagong bahay na meron sila, bagong sasakyan na meron sila. We should train ourselves na let's clap for them. Stop comparing yourself to other people. Stop comparing yourself to other people. O diba? Ang daling sabihin. Madali naman talaga sabihin. Ang tanong, madali ba talaga siyang gawin? Kasi for me, hindi eh. Parang comparing yourself to other people. As a tao din, it feels very natural. Kaso lang, I came to realize na it quietly damages my self, my growth, even yung happiness, naapektuhan yun. So let's be real, madaming mas matalino, madaming mas funny, madaming mas brainy, mas madiskarte sa buhay. But when you realize na you're always comparing yourself sa ibang tao, we are actually wasting our life if that's the case. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga reminders ko sa sarili ko. Every time na papansin ko na nagko-compare na naman ako sa iba. Kasi, to be honest, even ako, up until now, tinatry ko pa rin i-workout yung bagay na yun. So, isi-share ko din sa inyo. Pero, syempre, tao din naman ako. May mga ginagawa ko sa araw-araw. So, isi-share ko yun sa inyo habang ginagawa ko yung errands ko for today. So, first, mag-ayos muna tayo. Kasi ayokong lumabas na hulas tayo. Bakit anong relevant ng video na to? Ewan ko. Baka wala, pero baka meron. Kasi sa akin nakakatulong kapag dire-remind ko yung sarili ko sa mga bagay na i-mention ko later. Tapos marirealize ko, oo nga no, parang hindi naman pala dapat i-compare. Kumbaga, na-realize ko na sinasayang ko yung buhay ko na sana para sa akin na. Kasi I was so busy comparing myself to other people that I tend to forget na deserving din naman pala ako dun sa buhay na inaasam ko. So, isi-share ko sa inyo why it's very important to stop comparing. Okay? Tara. Pero bago yan, mag-highlighter tayo kasi maaraw na sa labas. So, let's grab the chance na, kunwari, glass skin tayo. Kakamayin ko na lang. Malinis naman ang kamay ko kasi naligo ako. Hindi na ako magpo-full makeup kasi sa baba lang naman ako. Bibili ako ng pang-ulam mamayang gabi. Also, papatreading na ako kasi nagkakabigote na ako. Lumalabas na yung tunay kong anyo. Tapos, gubat na din yung kilay ko. Oh, kayo din naman. Hindi naman natural lahat yan. Pinapatreading nyo din naman yan. Let's go. So, ayan, nakababa na ako. So, isi-share ko sa inyo yung first point. Or yung first reminder ko every time. Lagi kong iniisip na I am comparing myself sa different timeline. Kasi, sa totoo lang yung nakikita natin, we're seeing someone else's highlights or yung mga highlight reels nila while we are living yung behind the scene natin. So, it's very unfair to compare dun sa nakikita lang natin sa social media, sa online, kasi that's not entirely the picture eh. Meron silang mga struggles and sariling journey or meron din silang behind the scenes na hindi man natin nakikita. Nandito na ako sa salon. Hindi ako pwede mag-video sa loob kasi bawal dito. So, babalikan ko kayo. Papatreading lang ako. Tapos, next yung second important thing. Grabe, ang sakit ng dinanas ko. Pero, lakada. Ayan. Babae na ako ulit. Pero masakit talaga ang hapde.
Anyway, saan na ba ako? Sa second point. So, ano ba yung second point ko or second reminder ko to stop comparing myself to other people? Yun yung nire-remind ko yung sarili ko na kapag kino-compare ko yung sarili ko sa ibang tao, it actually steals my peace. Ninanakaw niya yung peace ko or yung peace of mind ko. Or yung peace ko sa sarili ko. Kasi the more you compare to other people, the more na mafe-feel mo you're not enough. Yung okay ka naman eh. Yung sakto ka naman. Okay ka naman talaga. Pero at the end of the day, laging may isip mo may kulang. So for me, it creates unnecessary pressure. Tsaka yung anxiety. Wait lang ha, tatawid lang ako ng daan. Baka kung ano pa mangyari sa akin, kaka-video ko. Pupunta pala ako dito sa... Naisip ko na kung anong uulamin namin tonight. Magluluto ako ng munggo. Tapos, syempre, dapat may kapares yung munggo. Sakto, nag-crave ako ng lumpiang Shanghai, pero hindi ako masipag gawin yun. So, bibili ako dito. Wait lang, papakita ko sa inyo. Kung nag-crave kayo, ito, meron yung The Hangout. Filipino resto yan. Nagpapa-order sila ng lumpiang Shanghai. Sobrang sarap. Free delivery pa. I-search nyo na lang. Dito siya around Electra. Nagpapa-order sila. Tapos i-deliver nila sa'yo. Promise, hindi ako mapapahiya sa inyo. Wait lang ha. Hello po. Ate, order akong lumpiang Shanghai. Chicken. Chicken or beef ba yun? Hindi. Tuna. Hindi yung chicken. Tapos okay lang ipa-deliver mamayang 6 o'clock. Saan? Diyan sa Shawarma Street building. Pero yung half lang ate. Actually, 15. 5 ba? Cash na lang po. Ayan, naka-order na tayo ng lumpia. Bibili naman ako ng tea or karak. Kasi nagka-crave ako. So dito very famous yung karak. Para siyang red tea na binigyan ng milk and sugar. So saan na ba ako ulit? Yung third point or third reminder ko to stop comparing myself to other people, yun yung every time you compare, you lose sight of your own progress. Totoo yun, di ba? Kasi nag-e-effort naman tayo eh. So whether you like it or not, meron naman progress. Malaking progress man yan or small progress. Meron at meron. But instead of celebrating your small wins or instead of celebrating how far you've come, tendency you focus or we focus on how far we think we are from others. So ayun, papasok na naman comparing to other people. Instead, mag-focus tayo sa sarili natin. Wait lang, dito na naman ako. Di ba, ang dami kong patalastas. Brother, can I have karak big one? One only. Ganito lang siya, guys. Thank you. Yan. Maliit lang siya na parang window. Meron sila mga snacks pero hindi kasi ako familiar until now. Kaya hindi ko binibili. Pero one day siguro titikman natin yan. Yan itong neighborhood. Ito yung area ko. So madalas ito yung iniinom ko dito. Minsan alternative sa coffee or minsan kahit nag-coffee na ako, iinom akong ganito kasi masarap. Thank you. Yun na siya, guys. Yun na. Let's walk na. Malaki. Ang init. Hindi ako makapag-focus. Sobrang init. Hindi ko alam paano ko siya bibit-bitin. Aw. Ayan. Ito na lang. So, saan na ba ako? Yun nga, sabi ko nga, you lose sight of your own progress.
Ayaw natin mangyari yun. Sobrang unfair kasi napapagod din naman tayo. Pero just because of comparing dun sa success ng ibang tao, nakakalimutan natin na meron din naman tayo na-achieve. And very important talaga yung kahit gaano pa kaliit yung win na yun, you have to celebrate. Siguro yun yung isang bagay na hindi ko nagagawa. Kasi feeling ko, pag may na-achieve ako, ay hindi, kulang pa. Kasi yung iba nga ganito, yung iba nga ganito. Parang yun nga yung sinasabi kong unnecessary pressure. Hindi naman kailangan ganon. Doon pumapasok yung let's be kind to ourselves. Celebrate ka lang. Kahit simple celebration lang. Kahit yung natapos mo lang yung araw na straight duty, at the end of the day, reward yourself. Wala naman masama doon. Wala naman mawawala sa'yo, di ba? Kasi effort mo yun eh. Pinagpaguran mo yun eh. Akyat na ako guys. Dami tao sa labas. Let's go, go, go muna. Kasi kailangan ko palang bumili ng munggo. Or baka umorder na lang ako online. Hindi ko na din naman mabibit-bit eh. So may 2 points pa ako ha. Wait lang, hintayin nyo. Kasi very important din yung 2 yun. Baka makakontribute din. Ganito lang buhay sa abroad guys. Simple lang din. Ayan, nasa bahay na ako. Ito na lang para may liwanag. I-enjoy ko muna yung tea habang itutuloy ko yung sasabihin ko sa inyo. Tapos baka bumaba ako later para bumili ng munggo. Pang munggo. So, ayun yung tea natin. Sa mga nakatira dito sa UAE, alam niyo yung feeling na to. Yung mainit-init pa siya. Mainit na. Tapos may mga favorite snack na na-discover recently. Nabili ko siya sa Weimart, baked chestnuts. In fairness, sobrang kalasa niya yung mga original chestnut talaga na meron tayo. Pakita ko siya sa inyo sa loob. Parang nasa around 6 dirham lang to. Tapos sobrang madami na siya sa loob. Anak, nabili naman si mama. Ito, wala pa po akong anak. Ito yung anak na sinasabi ko. Makulit pa sa totoong anak. Yan. Anyway, pakita ko siya sa inyo. Sobrang sarap. So, kung mapunta kayo sa Weimart at mahilig kayo sa kastanyas ba tawag natin dito? Chestnut. Promise. Sobrang sarap. So, ito pa yung isa kong anak. Ayan. Meron pang isa. Hindi ko alam. Meron pang isa. Hindi ko alam kung nasaan. So, meron pang-apat na reminder or point. Every time you find yourself comparing yourself sa ibang tao. Yung pagko-compare kasi, it kills authenticity. Kung mapapansin nyo ngayon, parang mas attractive yung uniqueness. Kumbaga, kung unique ka, mas nangingibabaw yun. But tendency kasi, pag nagko-compare ka, you actually mold yourself based dun sa someone else's standard, kung sino man yung kino-compare mo yung sarili mo. So, nakakalimutan mo yung sayo, yung uniqueness mo. And that's very unfair din kasi meron at meron ka eh. Tulad ng sabi ko kanina, yes, may mas magaling sa'yo, may mas matalino sa'yo, pero meron ka. For example, ako, hindi ako magaling sumayaw. Pero, magaling daw ako magpatawa. Or, magaling akong mag-edit ng videos, I think. Still learning, pero at least, alam mong meron ka nun. So, nawawala yun. Nawawala yung uniqueness mo sa kaka-compare mo sa iba. Last na lang. May isa pa. Last na lang. Nak, kumakain ka ba niyan? Sobrang sarap ng chai.
habang mainit pa. Yan ang dapat na-enjoy. Ako, every time na lumalabas ako with friends, yan ang gusto ko. It's either kape or karak lang. Tapos, kwentuhan lang. Relax lang. Hindi tapos na dun sa inom-inom, alak-alak. Wala na tayo sa ganun. Adulting siguro. Mas gusto mo na yung caffeine. Yung tulala moments. Ganun. Sobrang sarap. Ulit-ulitin ko, sobrang sarap nito. Di ba nasabi ko meron pa akong isang anak? Ayun pala siya. Natutulog. Ay, hindi tulog. Pero nagpapahinga dun sa scratcher na ginawa niyang bed niya. Anyway, nasa last point na tayo. Ito, feeling ko pinaka-importanting point na we have to consider kapag sa mga ganong times. Likot ng mga pusa. Let's always remind ourselves that everyone has struggles na hindi natin nakikita. Tulad natin, meron din silang mga behind the scenes. Siyempre, hindi naman lahat ng tao ipopost nila yung journey nila or yung struggle nila. Usually, ang ipopost lang nila is yung mga wins nila or yung mga achievements. And that's okay. Pinagpaguran nila yun eh. Even kahit i-post pa nila yung mga bagay na nabibili nila or yung mga bagong bahay na meron sila, bagong sasakyan na meron sila. We should train ourselves na let's clap for them. Instead of being jealous, instead of ay, ano kayang ginawa nila, bakit meron na sila, no? Feeling ko hindi siya sobrang healthy na mindset. Instead, clap for them. Kasi one day, magkakaroon ka noon. One day, kung ano yung inaasa mo, i-allow mo yung sarili mo na magkaroon noon. And by that time, other people will clap for you as well. So, ang point ko lang, meron din silang mga struggles tulad ng meron ka. Meron din silang mga behind the scenes. Hindi laging highlight reels ang meron sila. And you have to remind yourself about that. I have to remind myself about that. So I guess, it's safe to say na hindi tayo late. Hindi din tayo behind. At lalong-lalong hindi tayo kulang. So, hindi basis yung comparing yourself to other people. It doesn't mean na better ka or better sila. Always compare yourself dun sa tao kung ano ka kahapon at kung ano ka ngayon. And for sure, may growth yon. Laging may growth yon. And appreciate that. Kasi yun na yung progress mo. Yun na yung small win mo. From there, improve pa tayo. Yun lang. Sana nakatulong tong video. Kung hindi, di wag. Pero, yun ang ginagawa ko every time na nandun ako sa loop na ganun. Na pag may nakikita akong something good, parang kino-question ko yung sarili ko, end up, nagko-compare na ako. So, ulit-ulitin lang natin yung mga bagay na yun until we realize, eto yung path natin. This path is yours. Yung path na yun, path nila. So, focus ka dun sa atin. Focus tayo dun sa atin. Ayun lang. Till next video, kailangan kong magluto. Kailangan kong mag-ayos sa bahay. Bye-bye.